Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan din natin ang ating mga viewers na nagpa-member sa ating channel memberships. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday kay Sir Pedro Manansala. And also, happy birthday kay Tita Nanang Maring Katakutan. Greetings card from Leonardo Manansala. At syempre, i-greet natin ng happy birthday sa lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Tess Paraon. Meron siyang 35 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato. Meron siyang 22 na mga comments. James Startermore. Meron siyang 14 na mga comments. Nandyan din si Eseng Mariano. Meron siyang 13 na mga comments. And Hardy Padrogane, meron siyang 13 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, I am very sure na nakita nyo na lahat yung nangyaring confirmation of charges hearing sa ICC tungkol kay Digong. Kahapon mga kababayan, di ba nakakatawa talaga ilalo na yung intro opening statement ni Attorney Pahid Kaufman mga kababayan. Bakit Pahid Sir Ivan? Yan po ang bagong tawag ni Yussi Claire Castro doon kay Kaufman. Kasi nga mahilig magpahid mga kababayan. Yung kasalanan ng iba, ipinapahid sa ibang tao. Kaya ang pangalan na ngayon ni Kaufman, Attorney Pahid Kaufman. Okay, so bago natin pag-uusapan mga kababayan, ulit itong si Kaufman, yung nangyaring hearing kahapon kay Digong, at saka marami pang iba, ilalo na kay Sara Duterte, at saka ang kanyang mga krones. Dito muna tayo mga kababayan na kung saan kanina, I think some of you na nakita nyo na po na itong si Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos mga kababayan, diba hinuli kanina, inaresto na ho ng taga-CIDJ ng ating kapulisan mga kababayan. Kasi nga ito'y tungkol, if I'm not mistaken, tungkol ito sa final na kaso ni Makagago. Naalala ba natin or kilala ba natin si Makagago mga kababayan? Diba yung kabanggaan lagi ngayon at saka laging nagbabanatan sa social media si Makagago versus itong si Norman Mangusin. Nag-file ho ng kaso, diba si Norman Mangusin sa kanya. And also ito rin pong si Makagago, nag-file rin po ng kaso doon kay Mangusin. Kasi nga diba, I am sure, very sure na some of you na marami ding nakakagusto dito kay Norman Mangusin or aka Francis Leo Marcos. Kasi nga diba siya ay binansagan na hero nung time ng pandemya mga kababayan. Kasi nga nakita natin, siya ay nakatulong din naman namigay ng bigas, maraming bigas sa ating mga kababayan at marami pang iba. Marami rin siyang tinulungan mga kababayan. Kaya lang lately, medyo hindi kasi maganda ang kanyang bunganga mga kababayan. Di ba yung mga paninalita niya, pangit talaga Kasi nga marami siya itong inagrabyado. Marami siyang tinira mga kababayan. Pati nga di ba yung nanay, yung latest, yung nanay ni former Senator Manny Pacquiao mga kababayan, di ba binanatan din ni Mangusin, basta meron siyang sinabi, nilait niya. At yun din ay nakita ni Manny Pacquiao mga kababayan. So galit na galit si Manny. So hindi tayo sure kung nag-file ba ng kaso si Manny sa kanya. But ang sure mga kababayan, nag-file din ng kaso yung ating kapulisan doon kay Norman Mangusin. Kasi nga di ba nakita siya na siya ay nagsuot ng uniforme ng PNP ng ating kapulisan, which is yan ay bawal mga kababayan.
Kasi nga 'di ba yung uniforme ng ng military, uniforme ng kapulisan natin at marami pang ibang mga ehensya, ipinagbabawal ho yan na suotin ng isang sibilyan, mga kababayan. Bawal na bawal ho yan. Para 'di ba tinatawag nila na sacred yang kanilang uniforme. So walang ibang tao na magsuot yan kundi sila lang. Ang uniforme ng pulis sinuot ho ni Norman Mangose, mga kababayan. Kaya yan po ay nakita ng ating kapulisan. Well, I'm not sure kung siya ba ay kinasuhan. At meron pa, driving without license, mga kababayan. At yun din ay nakuha galing din mismo sa kanyang mga vlogs. Kasi nga 'di ba mahilig siya mag-vlogs, mga kababayan. So doon rin siya nahuhuli sa kanyang mga vlogs. So maraming nagalit ngayon kay Norman Mangosen. Marami din siyempre nagsuporta sa kanya. So kanina, during po na siya ay kumain, this is lunchtime, mga kababayan, siya na ay inaresto. For more details, let's watch this. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. Sabay po. Okay. Parang saan yan? Bago pa po yun, ayanin pong masahan ko po kayo na Kita mo, sir? Kita mo. Sige na. Operatiba ng CID. Kayo po ba, ulitin ko po, kayo po ba si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos? Yes, ako. Kayo ay aming inaaresto sa bisa ng warrant of arrest na issue ng RTC Branch 294 Paranaque City for violation of unjust vexation under Article 287 of Revised Penal Code as amended in relation to Section 6 of RA 10175. Kayo ay may karapatang manahimik, sir. O sa walang tigo, o ano man ang inyong sabihin ay maaaring pabor o laban sa inyo. Sa anumang hukuman, kayo rin ay may karapatan kumuha ng sarili ng abogado at kung wala po kayong sariling abogado, kayo po ay pagkakalooban ng libre ng gobyerno. Kayo rin po, Andito ako sa inyo. kayo ay may karapatan kumuha ng sarili ng doktor na magsusuri ng inyo. Sir, pwede paano po yan at ano nyo yung karapatan po? Sige. Kayo rin po ay may karapatan po magpasuri sa sino mang doktor at kung wala po kayong kakayahan ay pagkakalooban po kayo ng libre din po ng gobyerno ng doktor na susuri po sa inyo. Okay. Ito po, naiintindihan niyo po ba ang inyong mga karapatan? Naiintindihan ko. Okay po, kayo po ay sasama po sa amin para po sa inyong... Attorney, Ito po, basahin po. unjust vexation daw sa Paranaque. Hindi ko alam kung sino complainant nito. Andito ako sa Newport. Ina-arresto na nila ako. Sasama ako ngayon. Hindi ko natatapusin itong pagkain ko. Inilive na nila ako. Pwede bang sasama na lang ako, Brad? Huwag mo na ako ipahiya. Hindi, kailangan po kasi may procedure po tayo. Sige, sandali. Iramin ko lang. May procedure po tayo, sir. Attorney, nasa ka ba? Kunin mo tayo. Oo, kailangan bilan nyo na ako rito. At-akwit ko ko dyan. Ngayon, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust fixation lang, ipahiya nyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistama, 2020 pa lang, dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, nagganito, nakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan mo yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Meron nung dahilan yun. Pero
totoo yan, ang justification lang, ipinahiya niyo ang buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung pinasok ko sa'yo, hindi mo warat mo. Nandyan pala si Makagago mga kababayan, yung yung sabi na huwag kang hopya. Yung ganon, di ba? Si Makagago yon. Yon ang kanyang rival ngayon mga kababayan. At saka siya ay hinubaran, talagang binuking siya, ibinulgar yung ganyang mga kalokohan ni Norman Mangosin kasi nga 'di ba sa pagkakaalam natin na siya ay tumulong noong time ng pandemya. Namigay siya ng bigas mga kababayan. Pero mismo din ang kanyang tauhan ang nagbulgar sa kanya na meron siyang kalokohang ginagawa. Hindi totoo lahat mga kababayan at mismong tauhan niya ang nagsabi noon. So nakasunod ako sa tungkol sa issue ni Makagago versus ni Mangosin mga kababayan, doon din mismo sa vlog ni Makagago at meron siya mga ebidensya at mismo mga kasamahan noon ni Norman Mangosin, yung mga nasa kasamahan din ni Makagago, yung nabuking sa kanya at may mga ebidensya. Diba sabi pa nga niya mga kababayan, gusto niya kasi pa feeling VIP. Ito ang problema kasi no kay Mangosin, medyo mainitin yung ulo. Kapag mainit kanyang ulo, meron siyang masabing hindi maganda, nagmumura, nilalait ka, inaalapusta ka. Yun ang isa sa mga rason at maraming rason talaga na marami nang nagalit sa kanya dahil din sa kanyang ugali mga kababayan. Diba? Tuwang-tuwa talaga si Makagago eh. I am very very sure banatan na naman ito doon sa vlog ni Makagago. So anyways, forward tayo. Doon tayo pumunta mga kababayan sa isang comedy presko nangyari kanina sa grupo ng mga ex-Marines daw yon. Mga sundalo mga kababayan. At yun daw ay mga tauhan noon ni Zaldico. At ang kasama nila kanina mga kababayan, yung abogado na si Balitog yata yun. Balitog ba yun? Hey, biglang lumabas yung attorney Balitog mga kababayan. Sakto ba Balitog? Hey, nakakatawa talaga eh. Kasi nga nakita natin ang timing mga kababayan. Ngayon, ang kanilang claim na naman doon, nung merong marami mga ex-Marines, may abogado, at saka tingnan nyo kung sino ang nakalive mga kababayan. Di ba nakalive si Mike Defensor? So tayo na naman ang magtatanong dito, tauhan ba sila ni Mike Defensor? Di ba nakakaduda talaga eh? Kasi nga nakita na natin noon na for example yung ex-Marine mga kababayan na si Orly Gotesa. Di ba? Tanim witness. Nasaan na ngayon si Tanim witness Orly Gotesa mga kababayan? Wala na. Pinasibat na. According ho ni abogado, yung si Balitog mga kababayan, na pinasibat na daw. Nandun na daw sa ibang bansa mga kababayan. Yun ang sabi niya. Diba? Bakit ito naglabasan na naman ngayon? Ito ay destabilization play na naman para sisiraan si PBBM. Kasi ang kanilang claim mga kababayan, isa din daw sila na naghatid ng malita na pera, merong nakalagay na pera na maleta doon kay President BBM. Isipin nyo, may bago na naman silang theatrical or theatric politics mga kababayan. Ito ang aking ibig sabihin. Alam ko po, walang mangyayari dito, but I do not want to prejudge how Ombudsman Remulla will act on it. I still hope that he will remain true to his oath of office. Pero kung hindi natin makamtan ang hustisya sa remaining 2 years and 3 months of the Marcos administration, at least na-file natin sa Ombudsman, bubuhayin natin yan sa susunod na administrasyon. Kung papayag din yung susunod na administrasyon sa atin. Pero magbibigay po kami sa inyo, huwag kayong mag-alala. Uunahin lang namin ang Office of the Ombudsman at ibang opisina. We will send you a soft copy. No? We'll just get your numbers and we'll send you soft copies. Attorney Leslie, maraming salamat po sa mga Marines na nandito po ngayon sa inyong pagtindig para sa ating bansa. Lastly po, nasan po si Sergeant Gotesa at kumusta po siya? Hindi po namin alam. Marami po kaming nasasagap na balita na pinapunta siya sa ibang bansa. Sir Charmaine Abong po from Abante. Balikan ko lang po yung sinabi po na nagpapadala ng maleta kay PBBM. Do we have timeline po kung kailan po nagsimula yun and kung hanggang kailan or natapos po ba ito? Umpisa hanggang very recent. Anong year po ito? 2022. 2022. Hanggang ngayon po? Nung nabulgar na itong
flood control anomaly, siyempre na-stop na. 2024 at anong year po? Na around 2025, 25. early 2025. Thank you po. Ang gusto ko lang sanang i-request sa gobyerno, wag naman nilang ipitin ang mga ito. Wag nilang gawin yung harassment katulad ng ginawa nila kay Sergeant Gutesa. Dahil hindi kami papayag na tatratuhin nila kami ng ganon. Nag-deliver din po ba sila ng mali-maliatang pera para sa impeachment ni Ah, VP Sarap in particular? naka-detalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera Para sa mga pumirma. Okay? sa Sa Townhouse Units 8 and 9, Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9, Forbes Park. ilang maleta po yung dinala doon? Naku po. Parang nagbalik-balik yung tatlong vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Sabi ko nga po, yung mga tanong nyo kasi lalabas na yung iba eh. So, 2 more questions please. Ako attorneys. Sundutin ko lang po yung tanong ni Ma'am Eden, ano po. Kasi mismong si Zaldi ko po ay naglabas din ng kanyang series of videos, ano ho. At meron din pong screenshot doon na merong release ng mga pera ng March 11, 2024, sorry. 5, nung kinuha si PRRD, yun po bang release ng perang yon? Ay, si sir nakangiti. Yung pong bang release ng perang yon para sa specific na yon, sa pagpapakidnap kay Tatay Digong? With due respect, and I hope you understand, we will reserve our answer to that because the ICC operation here was very sensitive, very deep, no? Matindi. And gusto kong i-reserve yung ibang mga ebidensya natin tungkol dyan. No? Baka sabihin nilang naninira lang tayo sa ICC, tapos i-connect kami kay Duterte dahil ongoing ang hearing sa confirmation of charges. No? Oh, Agent Morales lang po. Tanong ko lang doon sa mga kasama natin na nasa Marine Corps, ano? Ayon doon kay Sergeant Gutesa, miyembro siya ng intelligence unit ng Marines. Ilan yung intelligence, yung naka-assign sa intelligence dito? Kasi bilang ano, no, katulad ninyo, galing din ako doon sa serbisyo. At sa kabilang doon sa mga dinaanan ko, panay intelligence unit. Ito bang mga ginagawa ninyo? Pumapasok ito doon sa daily intelligence brief na ginagawa ng mga units. okay, kapatid, no? With due respect, and I hope you understand, there is a security implication for one to claim that he was Intel trained or he is Intel trained. Alam mo yan, no? We will not confirm or deny whether any or all of them underwent intelligence training. Wag na lang. Okay. Okay, so lahat ng mga mainstream media at saka yung mga vlogger nandyan mga kababayan, mga DDS lahat. Una, Net25, SMNI, at saka yung name na parang Russian something mga kababayan, DDS din. Kasi nga pinuntahan ko, ang page na yon lahat tungkol kay Digong, lahat tungkol kay Sara Duterte. Nandyan yan, basta Russian yung unay na name na Facebook page mga kababayan. Ay lalo na yung mga vlogger, di ba? Nandun si Agent Morales, nandun sila yung mga banateros, nandun nga. Pag-aakala ko nga mga kababayan, yung nasa gilid ho, di ba na yung isang ex-marine, parang si Banat Bay. Diba? Parang si Manat Bay talaga eh. Pati yung tato. Yun daw sila ay mga ex-marines mga kababayan. So ngayon, kung iisipin natin yan, tingnan nyo yung timing mga kababayan.
may rally ho next day. Merong rally. At saka napansin niyo ba mga kababayan, before mangyayari yung rally man ng Dilawan, rally man ng mga DDS o ng mga rally na yan, merong mangyayari na ganyan na pasabog daw kuno na ganito paninira kay President BBM o mga press con nila. 'Di ba? Una, yung press con, pasabog daw yun ni Chavit Singson. After that, may rally. Ito naman, may kasunod yun mga kababayan, 'di ba? Kay Chavit pa rin, may rally after. Ito na naman, may rally na naman po na mangyayari either bukas or next day mga kababayan. 'Di ba? Kitang-kita ang timing. Bakit? Nagpapanik ngayon ang kampo ni Sara Duterte. Nagpapanik ngayon ang kampo ni Digong. Because the justice is coming mga kababayan. I can assure you that the justice is coming. Bakit? Kasi yung impeachment case, complaint kay Sara Duterte, nandun na ho sa Committee of Justice. Ngayon, nandun si Digong sa hearing sa ICC para sa kanyang confirmation of charges. At nakita natin doon sa hearing kay Digong, tagilid si Digong. Tagilid ang kampo ni Digong. Kasi nga 'di ba si Attorney Pahid Kaufman na instead na meron siyang counter evidences na ilalatag, iba ang ginagawa niya doon. 'Di ba? Pamumulitika ang ginawa ng Kaufman. Na instead, marami siya mga dapat, 'di ba, yung mga argumento niya, kanya babanatan yung argumento ng kabila, dapat maglatag siya ng mga depensa at iisip siya ng mga depensa, iba ang kanyang ginagawa. Katulad kay Digong mga kababayan. Ang estilo ni Digong, ginawa na rin ni Kaufman. Correct me if I'm wrong. 'Di ba? Ang estilo ni Digong, DDS style, inadapt na rin ni Kaufman. Ibig sabihin, namumulitika na itong si Kaufman. Pero babalikan lang natin yan. Kasi nga dito muna tayo mga kababayan, sa ginagawa pa rin ng mga DDS, 'di ba? Nakita natin itong si Governor Pambari 4 doon sa Malacanang. Kasi nga sila ay pumunta doon kay President BBM para sa LGU-SF yata yon na programa mga kababayan, na kung saan ang programa or ang plano ni President BBM na yung mga projects from Malacanang i-direct na sa LGUs, i-direct na sa barangay. 'Di ba? Yun ang plano ni President BBM. Kaya maraming natuwa sa plano ni PBBM na ganyan na programa or ganyan na inisyatibo. Kasi noon mga kababayan, tinanggal kasi yan ni Digong. Hindi kasi yan nangyari kay Digong. Bakit? Kasi mismo si Digong, tinanggal niya ang ganung estilo. Di ba ang nangyari mga kababayan sa flood control projects? Merong mga budget. Then nandyan lang sa DPWH. At saka yung DPWH na yung ma-implement ng mga projects. Hindi yan nakaabot sa LGUs or sa barangay. Kaya nga 'di ba nalaman natin na walang alam yung mga LGUs at saka yung mga barangay sa ipinatayo ng mga proyekto, infrastructure dyan sa gilid-gilid natin. Walang alam. Hindi makakasagot ang LGU at saka yung barangay. So yan ay iniwasan ni President BBM. Tinanggal ang ganyan ho na estilo. Kaya nabuo yung LGUSF yata yun. I-correct nyo lang si Ivan kung mali ba tayo, no? LGUSF yata yun na programa mga kababayan. At doon, nakita natin yung mga mayors, nakita natin yung mga governors, at saka nakita din natin na, di ba, nandun si Mayor Leni Robredo. Noong nagpa-picture, itong si Mayor Leni Robredo, nagpa-picture nga pala si Gov. Pambari 4, Mayor Leni Robredo, inaatake ng mga DDS itong si Pambari 4. Binanatan, inatake, binabas, at saka marami sila mga sinasabi mga kababayan. Ilalo na noong nagpasalamat si Gov. Pambari 4 kay President BBM. Definitely, it's going to be a big help, especially sa amin sa Cebu. Nung earthquake, 6.9 earthquake, at saka Tino, binigyan kami ng presidente ng LGSF, no? So it will help us in our recovery process and also rebuild our bridges at mga municipal halls. So ang laking tulong talaga. It brings help closer to the people. From the provincial level, it goes straight to the grassroots level. For this program and for this project, job well done, Mr. President. Laking tulong to sa grassroots. Ngayon, na nakita niya ng mga DDS ang pagpapasalamat ni Gov. Pambari 4 kay President BBM, galit na galit, sumabog lahat ng mga DDS mga kababayan. Kasi nga 'di ba, gusto nila na kontrolado lahat ng mga politiko under dito sa mga under ho sa grupo ng mga DDS. Kasi gusto ng mga DDS kung sino ang politiko ang kanilang sinusuportaan, gusto nila hawak nila sa liig.
Kapag mayroong tipon-tipon na ganyan, kahit napaka-importante at malaking tulong sa ating komunidad at sa ating gobyerno, ayaw nila. Kasi nga gusto nila sila ay DDS at hindi dapat lalapit kay President BBM. Ngayon na nakita yan ng mga DDS, tingnan nyo ang ginawa mga kababayan. Sabi dito, one term lang sa, baka kagaya rin ito ni Isko Mangga. Iba na talaga pag nananalo na, pakibalik na lang si Gwen. Manggagamit din pala, agoy never again in 2028 Pambari 4. O di ba? Yan ngayon ang mga comment ng mga DDS. Galit na galit sila ngayon kay Pambari 4. Tingnan nyo ang pag-iisip mga kababayan ng mga DDS. Dito pa lang nakikita rin natin ang kanilang kalidad. Nakikita rin natin kung gaano sila katarantado. Kapag manalo, itong si Sara Duterte at itong pamilya Duterte, ang kanyang mga kapatid, sila na naman dito ang mamuno sa bansang Pilipinas natin. Tingnan nyo ang kanilang gagawin. Sila dito yung mahilig sa martial law, hindi ang pamilya Marcos. Dito ba nga lang gusto lang ganunin yung tao, ibig sabihin sila ay mahilig sa martial law. Di ba anong sinasabi nila ngayon? Meron daw silent martial law na nangyari, ginawa si President BBM. Hindi. Ay itong mga DDS mga kababayan, kapag makabalik sila sa pwesto, gagawin nila na parang martial law. Yan ang nakakatakot. Kaya maraming natakot ngayon na mga kababayan natin na kapag si Sara Duterte ang maupo bilang presidente, kawawa ang bansang Pilipinas. Kawawa tayo. Kawawa ang mga Pilipino. I can assure you that malaking problema sa bansang Pilipinas kapag si Sara ang maupo bilang presidente. So dapat iisipin natin yan. Dapat ilagay yan sa kukuting ng mga DDS na hindi talaga dapat manalo itong si Sara Duterte. So ngayon, before tayo mag-proceed doon kay Attorney Pahid Kaufman at saka doon rin sa isa natin na topic mga kababayan, ipapakita muna natin dito siyempre ang tinatrabaho ng ating President BBM. For more details, let's watch this. Bagong Pilipinas na mas handa sa hamon, mas bukas sa oportunidad at mas maunlad para sa susunod na henerasyon. Ito ang target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tulong na rin ng pinaigting na suporta sa bawat lungsod at bayan sa bansa. Angelique, mas mararamdaman pa ng ating mga kababayan ang suporta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong taon kasi papalo sa 58 billion pesos ang inilaan at unti-unti nang inilalabas na Local Government Support Fund. Ito ang pinakamalaking LGSF sa kasaysayan. Kasabay niyan, inilunsad ni Pangulong Marcos ang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Pinalakas pa ni Pangulong Marcos ang suporta sa mga LGU sa pamamagitan ng LGSF. Nilagakan ng 58 billion pesos ang LGSF ngayong 2026. Higit na mas mataas ang 37 billion pesos kumpara nakaraang taon at pinakamalaki sa kasaysayan. Ayon kay Pangulong Marcos, refleksyon ito sa pagkilala ng pamahalaan sa mahalagang papel ng LGU na nakakaalam ng mga problema at pinakakinakailangang programa sa mga bayan, lungsod at mga probinsya. Popondohan ng LGSF ang iba't ibang proyekto na magpapaunlad sa mga komunidad. Kabilang nga dyan ang financial assistance sa LGUs. Target naman itong makapagbigay ng libreng bigas sa mga low-income families o pinakamahirap na pamilyang Pilipino. Upang matiyak na ang bawat sentimo ng pondo ay malinaw ang direksyon, nagtakda tayo ng mga prioridad na programa na magpapalakas ng ating mga sektor. Sa usaping pagkain, mula sa LGSF, mamamahagi tayo na 60 kilong bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Makakatanggap ang bawat pamilya ng 10 kilong bigas sa loob ng 6 na buwan kada taon. Sa tulong na ito, may maihahin na sa hapag ang bawat pamilyang Pilipino. Mas magiging maayos ang nutrition ng ating mga kabataan at kahit papano'y gagaan ang gastusin sa araw-araw.
Isa sa katuparan din ito ang pagtatayo ng mga infrastrukturang kinakailangan ng mga lokal na pamahalaan tulad ng paggawa ng mga kalsada, ospital, pagbibigay ng malinis na tubig, kuryente at mga multi-purpose hall na maaring gamitin sa panahon ng kalamidad. Sa ilalim ng LGSF, lahat ng mga LGU ay may makukuhang pondo mula sa national government. Sabi ni Pangulong Marcos, sa ganitong paraan, masisiguro na lahat ay mabebenepisyuhan at may iwasan ang nakakapagtakang pagkawala ng mga request ng ilang LGU. Hindi maikaila na minsan mahirap at mabagal ang proseso, kung minsan pa nawawala yung request, lalo na sa mga maliliit at malalayong mga LGU. Nakakagulat, nawawala yung request. Bakit kaya yun? Kaya inutos ko at natutukan ang mga problemang ito. Para sa Pasig City LGU, mahalaga ang bagong sistemang inilatag sa paglalabas ng LGSF. Maganda dito, talagang nakalaan na yung pondo per LGU, ano? Tapos lahat meron. So, minus sa politika, hindi ka na magmamakaawa, hindi ka na makikiusap, hindi nakalaan na talaga yung pondo. Tapos, ini-empower yung LGU para kung ano yung kailangan ng LGU. Target ni Pasig City Mayor Vico Soto na makapagpatayo ng mga green at blue spaces. Hindi lang sa Pasig, kundi siguro Metro Manila, being a highly urbanized area, talagang medyo masikip, di ba? To say the least. Medyo masikip, hindi na-develop masyado yung mga open spaces, recreational areas. So ngayon, naghahabol tayo. Nagpasalamat naman ang provincial government ng Zamboanga del Sur sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Makatutulong nilang LGSF para maibsan ang kahirapan sa kanilang probinsya. Malaki yung poverty incidence rate namin. So, in-identify namin yung mga families na walang-wala talaga, kulang sa kapos sa income. So, malaking bagay na every other month makatanggap sila ng 10 kilos na libre na bigas. So, with the allocation na isipin mo, malayo na kami sa national government. Parang iniisip ng Mindanao ba? Iniisip namin madinig pa kaya yung mga pangangailangan natin. Malaking bagay na ganun yung allocation kasi mapupunta talaga kahit dun sa pinakamalayo na barangay. Angelique, bilang suporta sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang ipresenta kay Pangulong Marcos ng mga lokal na pamahalaan ang isang manifesto. Simbolo ito na gagamitin ng tama ang pondo at mapakikinabangan ito ng taong bayan. Yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio. Inilunsad na ang nationwide rollout ng 20 bigas meron na rice project LGU expansion ng Department of Agriculture sa Davao City. Isinagawa ang seremonya ng pentahan ng bigas sa Barangay Matina Crossing at Barangay Tungkalan sa Toril District na kauna-unahan sa buong bansa na nagpatupad ng inisyatibang layong magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo, lalo na para sa mga kabilang sa vulnerable sector. Bahagi ito ng Kadiwa program ng DA na nagpapalawak sa access ng abot-kayang pagkain habang patuloy na sinusuportahan ang mga lokal na magsasaka. Inaasahang aabot sa 44,000 na residente sa Davao ang makikinabang sa nasabing programa. Okay, so may mga tanong mga kababayan. Sir Ivan, bakit hindi nakaabot sa amin yung 20 pesos programa ni President BBM? Yung 20 pesos per kilo na bigas, bakit daw hindi nakaabot sa mga lugar, sa ibang lugar? Actually, ang dapat kasi niyan, makikipag-coordinate mga kababayan, yung local na Department of Agriculture. Doon sila makikipag-coordinate sa national. Kasi kapag hindi gagalaw, yung lokal mga kababayan, paano maidala yung programa dito sa atin or sa ibang lugar? 'Di ba? Nakita ko 'yan sa sa parang mechanics mga kababayan. 'Di ba sinabi na ho 'yan noon na kung gusto nila ng lugar na 'yan or ng lokal na 'yan, magkaroon sila ng 20 pesos per kilo na bigas, dapat tumawag sila, mag-apply sila, magipag-coordinate doon sa national. Kung hindi nyo nakita mga kababayan sa inyong lugar, baka lang hindi yan trinabaho
ng lokal ninyo, ng local government dyan sa inyo. So ang gagawin ninyo, puntahan nyo yung Department of Agriculture dyan sa inyong lugar, tatanungin ninyo bakit wala pa kayong 20 pesos per kilo na bigas na programa ni President BBM. Okay, so anyways mga kababayan ko, kung nagustuhan ninyo ang ating mga topics, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please i-share natin ang ating mga vlogs mga kababayan doon sa ating mga kababayan na hindi naabutan ng mga totoong mga balita. Kasi binulag sila ng mga DDS. Okay, so please like and share. So anyways, kasama din natin, nandyan sila si Mama Recres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan din si Florifigo Mapak, Emmy Mapalad, Maria Marilyn Embido Bautista. Nandyan din si Michael Vinas, Shanae, Elizabeth Habihan. Hi to Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandyan din si Maritel T. Hi to M.E. Maria Mendesiplon, Rosa Dominguez, Lorely Bernardo from Toronto. Nandyan din si Mary Idna Covaro Villas. Hi to Ninita Umale, Smiling Grizzly Beer. Nandyan din si Rowena Takimura, Nexon Balyador, Jen Rabara, Leonardo Manansala, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, ngayon pag-uusapan na natin itong si Attorney Pahid Kaufman. Kasi nga diba doon sa kanyang opening statement, ang kanyang sinisisi dito, ang kanyang tinira, una mga kababayan, diba yung mainstream media. Kasi natatakalo sila mga kababayan, ang kampo or legal team ni Digong, bakit umabot sa kanyang sitwasyon itong si Digong. Tapos ipinagyabang pa niya yung survey rating ni Digong sa Pilipinas mga kababayan. Tapos marami daw tumawag sa kanya na tatay, mahal daw siya ng mga Pilipino. Dinamay pa tayo, diba? Hindi lahat ho, Kaufman. Minahal itong si Digong, hindi lahat ng mga Pilipino. Mas marami hong galit kay Digong. Kasi nga nabuking ang kanyang kalokohan, ang kanyang katarataduhan. Nabuking din ang kanyang korupsyong ginagawa. So ngayon mga kababayan ko, nakita natin na itong si Kaufman, wala siyang counter evidence na pantira niya, dipinsa dito kay Digong doon sa mga nag-akusa sa kanya. Wala tayong nakita kundi ang tinira niya lang na ito daw si President BBM, minanipulan niya na planong i-neutralize daw yung ligasiya ni Digong sa Pilipinas. At saka tumulong daw dyan yung mainstream media, pati nga diba yung photographer mga kababayan, tinira din ni Kaufman. Gonggong talaga Tas ang talagang tinira niya, direkta si President BBM. Kasi hindi daw dahil kay President BBM na nandyan ito si Digong sa ICC, sa hearing ngayon mga kababayan. Kundi dahil daw kay President BBM, kaya nandyan itong si Digong sa ICC. Sinisisi niya itong si BBM. Ibig sabihin, namumulitika itong si Kaufman mga kababayan. Malamang sa malamang, yan ang utos ni Digong. Kasi alam ni Digong na wala silang laban. Totoo lang, ako, kitang-kita ko, walang laban ho si Digong dito. Isipin nyo, ang daming ebidensya mga kababayan, ang dami hong mga witnesses. So alam na pamilya Duterte ng ilang DDS, hindi yung ibang mga tanga talaga, yung kulto, yung very fanatics, yung mga ibang mga DDS na professional, nakakaalam talaga sa sitwasyon ni Digong. Kasi nga diba sinabi ni Kaufman na meron daw silang ebidensya mga kababayan na nagpapatunay or magpapatunay dito na walang kasalanan si Digong. Wala bang kasalanan si Digong mga kababayan? Dito pa nga lang sa ipapakita ko sa inyo na video na mismong si Digong ang umamin sa kanyang kasalanan. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Going back to your statement that you are taking full legal responsibility to all the victims of war on drugs, both legal and illegal. It is my humble submission, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy by being a principal by inducement. I wish to manifest, Mr. Chair, that without the order, without the reward, these police operatives should not have resulted to killing a huge number of victims of war on drugs. Mr. President, I wish to ask, with all due respect,
considering your statement of taking full legal responsibility both to legal and illegal activities. Can I equate this statement of yours to an extrajudicial confession of guilt? Well, in a sense, yes. Wala na akong magawa eh. Are you saying yes, Mr. President? Yes, because I ordered the campaign against the drug syndicates. At kung anong ginawa nila, whether illegal or not, it was ako ang nag-utos. In that sense, I take that responsibility of their actions. Wala akong magawa eh. Commander ako, nag-utos ako. Puntahan ninyo yan. Just like a commander, or not a military, police, iutusan mo. Pag may nangyari dyan, magkabulyaso, whether right or wrong, iyo yan. Iyo talaga yan. O, di ba, DDS? Klarong-klaro ho, mismo si Digong ang umamin. Nahuli sa sariling bibig itong si Digong. Siya umamin dito na meron siya kasalanan. Pero bakit sinasabi dito ni Attorney Pahid Kaufman na walang kasalanan dito si Digong? Di ba nakakatawa talaga eh? Kasi pinapatagal nila, pinapahaba nila yung hearing. Siyempre, pirapirahan eh. Sino ang winner dito? Itong si Kaufman. Paldo na paldo, mga kababayan. So ngayon, napapakita ko sa inyo itong ginawa ni Kaufman, mga kababayan, na sinisisi niya ang mainstream media. Nagbigay ng opening statement ang depensa sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang mga akusasyon, itinanggi ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. Inilatag niya kung paano daw napunta sa ganitong lagay si Duterte. Una niyang binanggit ang media sa Pilipinas na ginamit ang matalas na pananalita ng dating Pangulo para makagawa ng mga nakabibiglang headlines na siyang hinahanap umano ng kanilang readers. Ito daw ang dahilan kung bakit naging target si Duterte ng civil society na pinopondohan ng mga tycoon hanggang makaabot ito sa mga academic sa ibang bansa na inaayos ang kanilang research at naglalabas ng mga article tungkol sa umunoy malawakang attack sa Pilipinas. Pinaalala ni Kaufman na ebidensya at hindi rhetoric ang magpasya sa kasong ito. Binanggit din ni Kaufman na meron daw silang ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan si Duterte. Di ba? Meron daw silang hawak na ebidensya, mga kababayan, na magpapatunay na walang kasalanan itong si Digong. Ano kaya ang ebidensya na yun, mga kababayan? Nakakatawa talaga eh. Kasi nga, itong ginagawa nun ni Kaufman, alam niya kasi na walang laban. Walang laban ang kanyang kliyente. Alam nila, wala na yan eh. Finish niya, mga kababayan, pinapahaba lang ho yan ni Kaufman. Alam kasi nila na walang laban itong si Digong, so ang ginawa nito ni Kaufman, tinira niya si President BBM. Tinira niya ang Marcos administration. Kasi gusto nilang sisiraan si President BBM. Well, total, hindi naman tayo mananalo dito sa kaso ko. So malamang yan ang sinabi ni Digong na total, hindi naman ako mananalo dito sa kaso ko, sisiraan mo na lang itong si BBM. Diba yan ang ginawa ni Attorney Pahid Kaufman. So ngayon, sumagot na ang palasyo, mga kababayan. Let's watch this. Tinawag ninyong kalokohan yung binabanggit ni Kaufman, yung kampo ng depensa kahapon sa confirmation of charges na may layuning in-neutralize. Sabi ko parang bago to at ngayon lang natin narinig ang ganitong klaseng aligasyon, no, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na galing di umano sa Pangulo Marcos. Dati wala namang ganitong issue kung i-connecta natin sa usapin ng EJK. Kaya nga. Oo. Lumalabas dito, itong si attorney, tawag ko na nga dito attorney Pahid Kaufman. Okay. Mahilig magpahid eh. Mahilig manisin ng iba. Oo. Ha? Attorney Pahid Kaufman. Attorney Pahid Kaufman. Pahid. Pinapahid. Attorney Pahid Kaufman. Instead na mag-concentrate siya sa depensa niya para sa kanyang kliyente, nagtuturo siya ng kung sino-sino. Lumalabas tuloy
parang siya yung may severe cognitive impairment. Mm-mm. At hindi yung kliyente niya si dating Pangulong Duterte. Bakit? Mukhang kinalimutan niya ni Kaufman, 2017 pa lang, mga kaso na yan, nakasampa na yan dyan. 2017, mukhang nakalimutan niya rin at nag-uulyanin na yata siya. Na ang dating na si Pangulong Marcos Jr. at the time, private citizen. So, paanong sasabihin niya na gustong in-neutralize yung legacy? Anong legacy ba pinag-uusapan natin? Legacy ba yung pagpapatay? Legacy ba yung extrajudicial killings? Legacy ba yung pagmumura? Legacy ba yung pagbabanta ng buhay ng kapwa Pilipino? Yung ba yung sinasabi ni Kaufman na gustong in-neutralize ng Pangulong Marcos Jr.? Di ba? Unang-una, hindi naman yan madadala sa ICC kung wala namang kaso na kinaharap si dating Pangulong Duterte. Umalis lang naman sa ICC ang Pilipinas sa utos si dating Pangulong Duterte noong 2018 dahil kinasuhan siya sa ICC. Actually, personal interest to. Yung pag-alis sa ICC. Now, ang lagi niyang binabanggit, ang sinisisi niya, media. Nag-inflate daw ng kwento. Taken out of context lahat. Cherry picking lang daw. Pati mga photographer dahil may mga pictures ng mga grieving families. Sinisisi niya rin. Pati ang Pangulo na para ang dating kasalanan na isurrender ang dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Mukhang kinalimutan din ni Kaufman na meron tayong sariling batas na dapat nating ipatupad. Meron tayong RA 9851, Section 17, kung saan sinasabi na kung ang isang kaso, katulad ng genocide, crimes against humanity, ay nasimulan ng imbestigahan sa another state or international tribunal, naumpisahang mag-imbestiga doon, pwedeng ang government, our state, can dispense with another investigation. Hindi na kailangan mag-imbestiga tayo kung meron nang nag-iimbestigang iba. At November 21, nakalimutan din ni Kaufman. Di yata niya alam to. November 2021, nag-move or nag-motion ang gobyerno. That's 2021, panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Wala na tayo sa ICC because nag-withdraw na tayo. Tinanggap ang withdrawal natin ng 2019. March 16, 2019. So wala na. But 2021, humiling pa sila sa ICC prosecutor na kung pwedeng i-delay, i-defer muna ang pag-iimbestiga dahil dito sa Pilipinas na gagawin ang pag-iimbestiga. Pumayag ang ICC prosecutor, partner. Oo. 2021 yan, partner. That's 2021. Okay. Imagine mo, wala na tayo sa ICC, pero nag-motion sila. Hindi ba parang tinatanggap mo yung jurisdiction ng ICC dahil humiling ka pa? Na dito gagawin yung investigasyon. Oo, wag nyo na munang ituloy dyan. Pagbigyan nyo kami, nandito namin na-imbestigahan. Okay. Pumayag ang ICC PROSEC. Pumayag. That's November 2021. November, December, January, February, March, April, May, 6 months. Walang nangyari. Yung mga co-perpetrators na nabanggit ngayon, Senator Bato, Senator Bongo, General Danao, Giran, si Giran, na NBI dati, NBI Director Giran, sino pa ba isa? Albayalde. And Attorney Aguirre. Walang kaso dyan. So, sabi ng ICC PROSEC, walang nangyari. Lacking kayo. Hindi nyo pinursu ang kaso. So, June 2022, hindi pa nakakapanumpa si Pangulong Marcos Jr. Sabi ng ICC, i-resume namin, ipagpapatuloy na namin ang pag-iimbestiga dito sa ICC. So, paanong ipapahid ni Attorney Pahid Kaufman itong mga witnesses na to, itong pag-iimbestiga ng ICC na to? Diba? Kung as early as June 2022, hindi pa Pangulo si Pangulo Marcos Jr., hindi pa nakakapanumpa.
inumpisan ulit or tinuloy ulit ang pag-iimbestiga sa ICC. Kasi ang kanyang allegation partner sinasabi nito ni Kaufman, may silent partner daw ang administrasyon na umano'y nagmaniobra sa pagpasok ng mga testigo sa ICC habang sinisiguro ang plausible deniability. Okay? Yun yung kanyang aligasyon. Well, kung papakinggan mo at obserbahan mo yung kanyang mga depensa kahapon, itinutumbog niya sa administrasyon na may kinalaman rito kung bakit nangyari itong mga pagsasampa ng kaso. Hindi yun. Kasi 2017 may kaso na. Oo, kaya nga, yun nga. Paratingin, ang gusto niya lang mangyari, sisihin ang Pangulo, sisihin ang administrasyon na ito, ba't nadala doon? Oo, exactly. Tapos, bakit may mga witnesses na napapadala pa doon? Oo. So, ang gusto niya mangyari, harangin yung witnesses. Mm-hmm. Diba? Para hindi makapag-witness doon. Tama ba yun? Justisya ba yun? Pero definitely, yung pagbibintang na yan, pahid lang yan. Walang katotohanan yan. Kasi gusto na lang nilang gumawa ng naratibo at yun ang ibaksak nila sa kanilang mga troll. Para magawa na naman ng mga kwento. Diba? Gagawa na naman sila ng kwento para masira ang administrasyon. Pero in fact, wala siyang kaibe-ebidensya dyan. Pero eto mga testigo partner, eto mga ebidensya na hawag, 'di ba? Ng ng panik ng mga biktima. Ito ay kusa silang nangalap nito. Yes, di ba? Meron dito nababalita na pumupunta pa rito yung ICC. Kumakausap ng mga police, kumakausap ng mga witnesses. So how could they deny that? At walang ginawang pagsuporta rito ng gobyerno sa pagbibigay sila o kooperasyon sa mga witnesses. Sa mga witnesses and even the evidence na hawag nila ngayon. Ang alam ko nakikipagtulungan dyan, of course, sila Atty. Conti. Sila Atty. Butuyan. Okay. At aking pagkakalam, si Senator Trillanes. So ito yung mga tao na noon pa involved sa mga pamilya na naging biktima ng EJK. So, wag niyang ipahid sa administrasyon. Kung may tumutulong man dito para makuha ang hustisya, yun ang sisihin niya. In the first place, hindi Ang dapat sisihin niya, si dating Pangulong Duterte at yung mga co-perpetrator, kung hindi nila di umano ginawa yung mga krimen na yan, walang kaso sa ICC. So, yun ang tutukan niya. Yung kaso sa ICC, anong depensa mo dyan? Maraming witnesses nagtuturo and at the same time, maliban sa admissions. Dating Pangulong Duterte, ang dami niyang admissions. So, ang sisihin niya, ang kliyente niya. Sisihin niya yung co-perpetrators niya na nagsagawa ng common plan to kill. Okay. So, linawin natin. Dito sa usapin ng kinakaharap na mga negasyon at pagsasampa sa kanya ng crimes against humanity sa ICC, ang naging role ngayon ng gobyerno natin, kung alinsunod lang sa batas na mayroon, okay, at tayo ay kasama din sa partner, 'di ba, sa Interpol ay, hanggang doon lang. Pero yung mga allegation na sinasabi na may silent partner, kahit pa ulit-ulit na sinasabi ang Pangulong Marcos dati na hindi tayo makikipag-cooperate, pero parang duda sila doon 'di ba, partner? Kaya binanggit nilang silent partner na mayroon ang Pangulo. Okay. Ito yung partner tingnan mo Ang kaso dito 2011 to 2019. Yeah, mga patayan ng 2011 to 2019. So, ang patayan na yan, wala namang kinalaman yung mga akusasyon dyan doon sa pagpapadala kay Pangulong Duterte. Diba? So, bakit lagi ang tumututok si Atty. Pahid Kaufman dito sa pagpapadala kay Pangulong Duterte? Bakit hindi niya tutukan anong ebidensya niya dito sa 2011 to 2019 na mga krimen na ganap? Bago ko makalimutan, partner, mismo si Atty. Silvestre Bello III
nakasama nila dyan na lawyer sa ICC ngayon, umamin sa isang interview na pumatay talaga si dating Pangulong Duterte, yung taong inihulog sa chopper. Umamin. O, paano yan? O, ang kasamahan mong lawyer, umaamin, pumatay. Si Pangulong Marcos, si dating Pangulong Duterte. Umamin. Pangalawa, Mayor Magalong, kasamahan nila, Oversight Committee Head ng Tokhang. Sinabi niya mismo, may report daw siya. Yung EJK na ginawa ay mali. At maraming pinatay na intentional. Sabi ito mismo ni Mayor Magalong na imbestigahan niya daw ito, may report siya, at yung ibang mga nasa listahan ng drugs watch list ay yung iba doon ay parte lamang ng political rivalry. So tingin ko dapat kausapin ni Atty. Kaufman yang mga yan dahil may mga ebidensya rin yan. So kaalyado ba ni Pangulong Marcos Jr. si Mayor Magalong? I doubt. Kasi Duterte supporter siya eh. Inaamin niya Duterte siya eh. So di ba may mga mismong mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte ang umamin na may patayang naganap, may maling patayang naganap. So, paano ito didepensahan ni Kaufman? Wala siyang ginawa kundi magpahid. Pinahid ang problema, kasalanan daw ng media. Dahil in-inflate ang storya. Kasalanan din ng photographer kasi kumuha ka ng mga grieving families. At kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. at ng administrasyon dahil dinala doon. Kung wala namang kaso, madadala ba siya sa ICC? Kung walang ginawang patayan, meron bang ibabalita ang media? Kung walang nakitang umiiyak na pamilya, may makukunan ba ang photographer ng mga pictures? Bakit ngayon kasalanan ng mga tao na nakakita lang ito? Meron na silang nai-report. Bakit hindi niya sisihin yung gumawa mismo ng krimen? Yung architect at mastermind ng krimen. Kaya nga, kasi ang nila ay pinupunto, yung usapin ng jurisdiction. At kung gusto ng Pangulo na hindi ibigay o isurrender ang dating Pangulo, pwede din gawin eh. Kaya, yun nga binabanggit mo, ang isinisisi nila si Pangulong Marcos kung bakit pinayagan na para dalhin ang dating Pangulo doon sa ICC. So, di ba, nakita mo, kung ikaw ang judge, yung depensa ba yon? Yung depensa na pagdala kay Pangulong Duterte sa ICC? Depensa ba yon sa patayan ng 2011 to 2019? Hindi. Itong ginasabi ni Kaufman, puro politika. Pamumulitika, siya ang namumulitika dahil wala siyang depensa doon sa patayang naganap noong 2011 to 2019. Kasi ang ibinabatong kaso rin, crimes against humanity. Ang kaso, di ba, partner? Partner, wala man lang siyang denial sa patayan. Sinisisi lang niya, bakit pinadala doon? Dapat sa Pilipinas nililitis and that's it. Wala kang depensa. Para mo lang inamin na may krimeng naganap at ang mastermind ay si dating Pangulong Duterte. Yun ang ginawa ni Kaufman sa hearing. Alright. Okay, so before tayo mapapatuloy, siyempre i-shoutout din natin. Nandyan si Ashin, Evelyn Garcia, Shirley Risman from Ohio, USA. Nandyan din si Josephine Gallego, Ido Javier Channel from Kingdom of Saudi Arabia. Nandyan din si Tony De Los Rias from New Jersey. Hi to Divina Dicuatin, Lusing Habon, Melmar, Mariosta. Nandyan din si Sampaguita Rose, Lolet. Shoutout natin si Lenny Balmonte, Orlando Hasmen. Nandyan din si VMB Imotera Vlog 77. Kasama din natin si Precious Cuangco, Gloria Marquez, Rick Bernal. Nandyan din si Liberty Torino and Heights of Bica Marquez from California, USA. Okay. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Jam Magno. For more details, let's watch this. Lest we forget that after PRRD, the mayor of Davao City is Sara Duterte. She's actually part of the problem that put him in the ICC. We can't deny that involvement. She truly is part of that problem. If anything, she is the reason why he's still there to this day. She is partly the reason why, or
not really partly, but hugely responsible for why he's there and not here with us. And that's what I do not want to support. I do not want to support a wannabe like Sara Duterte. I don't want her to make us all believe that if she is going to be president, we're gonna enjoy the golden years of having another Rodrigo Duterte. Because she's never going to be that. Let me remind all of you that Sara Duterte caused PRRD's demise in the ICC. Why? She didn't behave. She insulted the very people that was supposed to help her. Sino ba namang tanga na tutulong pa kung iniinsulto mo sila? 'Di ba? Let me remind you that kaya ka nga tumakbo as vice president, kahit ginusto namin na maging presidente ka, kasi ayaw mong i-inherit ang legacy ng tatay mo. Tapos ngayon, gagamit-gamitin mo. Gagamit-gamitin mo para sa sympathy vote. Because wala ka naman talagang ambag, girl. So, what law have you created? How many lives have you changed because you did something? Huwag mong angkinin, Diyos mio, ang trabaho na ginawa ng tatay mo. Ang blood, sweat, and tears and political leverage that your father has built for years as a public servant. Hindi yan pwedeng i-inherit mo lang, girl. Tapos ngayon, magagalit kayo sa akin, thinking na, oh, pinersonal kita at siniraan kita. No. I just hate the fact that people don't seem to understand that dahil nga sa'yo, nasa ICC si PRRD, hindi dahil kay Marcos, hindi dahil kay Romualdez. Kasi sino ba namang tanga? Natutulungan ka pa, ang bastos-bastos mo. Sige nga, iti-threaten mong papatay, 'di ba? Iinsultuhin mo, gagawa-gawa ka ng istorya, gagaguhin mo, madadamay kaming mga Pilipino, tas gusto mo tutulungan ka para protektahan si PRRD, kasi yun dapat ang trabaho mo, Inday. Yun dapat ang trabaho mo, na protektahan si PRRD, kasi alam mo na mangyayari talaga to lahat. Pero yun nga, ang hindi alam ng mga Pilipino, ginawa mo to lahat kasi gustong-gusto mo talaga na nasa ICC siya para magamit mo pa siya. Because as a good father to you, na bumabawi, kasi yun naman talagang ginagawa ni PRRD ngayon, bumabawi siya sa mga nagawa niya sa mga anak niya, at alam naming lahat yan, alam ko yan. That's why I will never support you as president, because I really will not support a wannabe Rodrigo Duterte. Because there will never be another Rodrigo Duterte. You will never have his heart, because that's what you don't have, Inday. You don't have the heart to serve the people. I met you, remember? You are as frigid as your black dress from yesterday. All starch, no heart. You are rayon. You're not cotton. Diba? You think na galit ako, na dapat matakot ako when you're president? Girl, you are an abomination if the Filipino people will elect you. It will be a reflection of the Filipino taste. Diba? Yung we aim for a Rodrigo Duterte but we'll just settle for a Sara just because she shares a family name? How sad. Hindi naman ako galit sa'yo sa personal na reason. Siguro naiinsulto kasi how can I support a president kung alam kong mas matalino ako? And girl, kaya kong mag-extemporaneous na wala akong binabasa. Kaya kong maging coherent, maging kalmado. Lalo na pag tinatanong ako sa trabaho at responsibilidad ko, anong ginagawa mo? 'Di ba? You can't grant interviews because makikita that you are not as charismatic as your father. And just in case you didn't know what charisma is or charismatic is, it is both confidence and warmth. Both things you don't have. Competence and warmth. Diba? Kasi it's all propaganda. You are all propaganda. And it's not personal. It's the truth. Hindi kita iniinsulto. It's just that I resent you because you couldn't keep your mouth shut. You could not wait to be president. You could not even respect your father even when he's still alive, and you're using him every single day. Because
If you are not a Duterte, who would you be? You wouldn't even be an exemplary public servant to begin with. Hindi ka nga naging better mayor than your father. Not even close. Not even an eighth of an inch. So you expect me to support you? I would stand with your father, and I still do. Reading his statement broke my heart. Because the only person to blame for him being stuck there is you. That's why I resent you. That's why I will never support you. And there's so many of us who truly love him that feel the same way. Ayaw lang namin makipag-away kasi hindi naman yan ang karma mo, Sarah. Iba ang karma mo. Because if there is one thing I know about your father, makagabak to. And karma, she waits. If you're so confident that you're gonna win as president, good for you. Keep that. But remember, 2 years is still a long time. You can't keep on bullying congressmen to think that, oh, they're gonna follow your lead. You can test it. You can see it. But let me remind you, you are not your father. You are not magical. You are not mythical. All you are is a calculated move. Baliko na ako. You are not cotton. You're rayon. You snag when you hit a nail. You can't even explain why you truly want to be president. You say that you offer your life. I dare you to take your father's place in the ICC, given that you are as much a part of that problem. Why don't you do what you said that you would do and offer your life? Offer your life for it matters. Replace him in the ICC. Bring Bato with you. Bring all of those who are truly responsible for the deaths that were not supposed to be, for the war on drugs. Replace him there and bring him home. Because if anything, baliko na ako, you're the reason he's still there. You are the reason. You need to be held accountable for that too. Diba? Because that's the difference between you and your father. Your father would always stand by his people, and that's why he's in the ICC. You use people, even him. That saying that you want to be president, you don't want to be president to serve. You want to be president just because you feel entitled to the presidency, even if you do not have an ounce of capability in your body, no matter how big it is. So remind me again why I'm supposed to support you. Yes, I did. Yes, I take accountability for the mistake, and I am sorry for supporting you. I am. I'm sorry because in the middle of supporting you, I found out who you truly were. And I realized that I was not going to be held back by that mistake, and instead show people that I can make a decision and I can change my mind. And this is me understanding the gravitas of what I had said before. When they asked na, oh, gihilakan maganindi mo sila sa una, yes. Gihilakan ako sila sa una. But at the same time, I am calmly saying that the reason why I will never support you as president is nothing more than knowing that you will never be a Rodrigo Duterte. You're just gonna be the cheap knockoff version of a Duterte, but not the Rodrigo we all deserve. We deserve better than you. So that's why we're gonna choose. I'm gonna choose somebody who isn't you. And I'm entitled to that. Ingat! Okay, so kasama din natin nandyan si RJA Etarxa, Mon Hilvano, Ay Mendoza, Mida Perez, nandyan din si Edna Dizon, R-Face, Wing GP, nandyan din si Maricel Morphy, Zulay Iloy, hi to Jaime Serinas, Maribel Salingbay, Romy Montoya, nandyan din si Libel Convicted, Ninita Umali, CBS Vlog, Eliza Masquez, nandyan din si Noel Narcida, Mones Borromeo, Antonia Parnes, and hi to Nora Bagcal. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Anong masasabi ko doon kay Kaufman?
Ha? Wala mga kabunyog. Matagal na nating sinasabi, talaga namang walang counter evidence si Kaufman. Wala talagang kontra-ebidensya ito. Ang ginawa ni Kaufman kahapon, dahil matibay yung ebidensya ng kalaban, ano na lang, nakasentro na lang yung atake niya sa politika eh. Panay politika na lang naman yung sinabi niya kahapon. Sabi niya, pinupolitika lang kasi si Duterte, politically motivated daw, si PBBM daw, yung administrasyon ni Marcos daw ang nagmamaniobra nito. Lahat daw ng nangyayaring ito kay Duterte ay politika. O yun lang. Yun lang yung pinakasentro ng ng mga argumento ni Kaufman. Ha? Si Duterte daw ay unique na phenomenon na leader. Kasi makamasa ito, mabango ito sa masa, talagang pag sinabi niya, ginagawa niya, talagang ang style ng kanyang leadership ay gusto ng tao kasi pag nagsalita siya, kumbaga ang kanyang mga salita ay walang, hindi siya yung mga masyado pang maraming pasikot-sikot, hindi. Kung ano ang lingwahe ng masa, ganun siya. Ngayon, pinagkaisahan daw si Duterte ng mga oligarko o mga elitista. Pagkatapos yung media, pinagkaisahan siya, academe, civil society, mga leftist. Kaya biktima si Duterte ng parang conspiracy, pinagkaisahan. Ngayon, kung doon naman daw sa mga salita ni Duterte na nagmumura, na kumbaga nagbabanta, ganun lang daw talaga si Duterte, hyperbole daw lang yun. Exaggeration lang yun. Pero hindi naman talaga yun intensyon ni Duterte. Mayabang lang si Duterte magsalita. Ganun lang talaga. Ganyan. Ganun lang yung defense ni Kaufman. Kahit daw yung investigasyon, pinulitika. Selective daw yung investigasyon ni Karim Khan, yung prosecutor ng ICC. Kaya sa madaling sabi mga kabunyog, mga kababayan, ang common na argumento ni Kaufman, pinulitika si Duterte. Pero pagdating sa tao, mahal siya ng tao. Kumbaga, ang kanyang salita, gusto ng tao, kahit medyo bastos sa iba, sa mga elitista daw, mayayaman, civil society, academe, hindi daw gusto si Duterte, pero sa tao gusto siya. Kaya pinagkaisahan daw siya. O ganun mga kabunyog. Yung kanyang mga salita daw, ganun daw talaga si Duterte, pero wala naman daw masama doon. Wala naman daw criminal intent doon. Ano lang talaga siya magsalita? Exaggerated. Yung mga pagbabanta niya, kung ano-ano. Ano lang daw yun? Joke lang. Para lang yun. Panindak lang yun. Pero wala namang intensyon yun na pumatay ng tao o anuman. Pinulitika lang daw talaga si Duterte, lalo na daw ng administrasyon ngayon ni Marcos. O yan. Sa tingin nyo mga kabunyog, ang ganyang depensa, matibay ba yung ganyan? Ganyan lang, ganun lang. Kaya nga, marami nga akong nababasang post. Ang sabi ng marami, parang vlogger lang yan si Kaufman magdepensa. Wala naman siyang mga pinakitang niya. Parang DDS vlogger lang. Parang banat bay. Parang, sabi nga ng mga natatawa nga ako sa sabi ng marami. Kung ganun lang naman pala ang argumento ni Kaufman, pang DDS na vlogger yan Hindi na sana nagbayad ng 150 million. Kumbaga, yan? Hindi niya naman makaunter. Ang tibay-tibay ng mga ebidensya ng prosecution. Inisa-isa. Lalo na yung si Julian Nichols, ang galing. Talagang lahat ng videos, lahat ng sinabi ni Duterte. Pinakita Pinakita. Ngayon, dahil matibay ang ebidensya ng prosecution, ano na lang ang sagot ni Duterte? Ni Kaufman. Wala yan, politika yan. Pamumulitika lang yan, politically motivated. Ganun lang. Parang sabi nga ng yun na nga, yung nakakatawa sa comment, parang DDS vlogger lang. Binibira si Marcos. Saan ka nakakita? Ay sisiring, bibirahin mo si Marcos.
Ay di para ka lang si Banat Bay. Ha? Di ba? Kaya sabi nga, sayang ng binayad, tama ka Silso sa mo. Kaya kung ako, mahina ang argumento. Alam na siguro ni Kaufman, alam nyo, malamang, alam na ni Kaufman, wala naman talaga siyang depensang matibay eh. Kung gusto niya na lang makuha yung suporta ng mga supporters ni Duterte. Ha? Kumbaga, actually, yung mensahe ni Kaufman, hindi naka-address sa judges. Naka-address sa supporters ni Duterte. Oh. Kaya bilib na bilib yung mga DDS. Ang galing talaga ni Kaufman. Kasi yun naman ang gustong mangyari ng mga DDS. Birahin niya si Marcos. Diba? Pero saan ka naman nakakita? Hearing ng ICC, bibirahin mo si Marcos. Ha? Wala. Ang dami ng ebidensya, inisa-isa. Nung senior trial lawyer ng prosecution, si Julian Nichols. Ngayong araw, magpipresent pa. Yung present kahapon ni Julian Nichols, ano lang yon, yung panahon na Davao, ano pa lang siya, yung Davao na pangyayari. Yung mayoral period. Ngayong araw, yung Jeremy naman ang magpipresent, ngayong araw, panoorin nyo mula alas 5, yung presidente na si Duterte. Yan na yung mga high value targets, yung barangay clearance operations, ngayon na yun. Mas maraming ebidensya. Mas maraming ebidensya ngayon. Ha? Kaya ang nangyari mga kabunyog, ang nangyari kay Kaufman, parang DDS vlogger na nagsalita. Binibira si Marcos, binibira si Rimulya, binibira si Karimka. Ha? Eh paano yan? Binayaran ka ng 150 million buwan-buwan? Tapos ganun lang naman pala. Anong depensa mo talaga? Wala namang depensa eh. Ha? Oh, syempre, bilib na bilib sila Panelo. Syempre, bilib na bilib ang mga DDS. Kasi, yun ang gusto nilang marinig eh. Yun ang gusto nilang marinig. Birahin si Marcos. Birahin si Rimulya. Pero, ano yun eh? Korte yun? International Criminal Court? Paano ka mananalo sa ganyan? Ha? Diba? Sa totoo lang mga kabunyog, nagbayad pa sila ng ganyan, 150 million, tas ganun lang ang mga depensa. Ano naman ang depensa mo doon? Oh, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Oh. Kaya, ang nangyari dito, ang nangyari, binibira niya, ang unang dito, yung ni Kaufman, sabi niya, si Butuyan daw, yung abogado, mainit ang dugo ni Kaufman kay Attorney Joel Butuyan doon sa Pilipinong lawyer. Ang init ng dugo niya. O di ba pinapadisqualify niya yon si Attorney Joel Butuyan? Yung nagsalita kahapon, yung para sa mga victims. Yung nagsalita para sa mga biktima. Attorney Joel Butuyan. Gusto niyang ipadisqualify yun. Pag simula ni Kaufman, binira kaagad si Butuyan. Ano ang bira niya kay Butuyan? Ang bira niya kay Butuyan, sabi niya, si Joel Butuyan daw, si Attorney Butuyan daw, wala namang present na mga ebidensya. Panay lang daw parang rhetorics. Sinabi niya na ang ang ICC court of law, hindi pwede yung demagoguery, hindi pwede yung rhetorics. Kailangan daw ebidensya kasi court of law. Si Butuyan daw wala eh. Panay rhetorics lang. Yun kasi yung nakatask kay Butuyan. Ang may obligasyon mag-present ng mga ebidensya, punto por punto, yung senior trial lawyer ng prosecution, yung nag-present, si Julian Nichols. Yun ang task niya. Ang task ni Julian Nichols, i-present yung punto por punto, detalyadong ebidensya doon sa Davao Death Squads, yung mga patayan sa Davao. Yun ang kanya. Present niya yung kahapon. Mamayang hapon naman yung mga patayan sa presidential period. Noong 2016 to 2019. Yung presidente na si Duterte, PNP chief na si Bato, nasa Malacanang sila Bongo. Hindi naman kay Joel Butuyan. Naghatian sila ng trabaho. Naghatian sila ng presentation. Bakit naman
Kasi sinasabi ni Kaufman, si Joel Butuyan daw, wala naman present na mga ebidensya, mga panay lang daw rhetorics, demagogry. Yun talaga yung naka-assign ka sa kanya eh. Yung deputy prosecutor, mami niya nga, yung naunang nagsalita, yung unang nagsalita na deputy prosecutor, hindi rin siya nag-present ng mga evidence. Opening statement pa lang sa kanya eh. Opening statement. Ang talagang nakatask magbigay ng mga punto por punto detalyadong ebidensya, yung senior trial lawyer na si Julian Nichols, sa panahon niya na mayor si Duterte. Mamaya namang hapon, from 5 p.m., yun namang mga ebidensya, testigo, detalyado, punto por punto sa panahon na presidente na siya. Abangan natin mamaya yan. Kaya, binibira ni Kaufman si Butuyan. Panay lang daw demagogry, rhetorics. Wala naman daw mga ebidensya. Ganun talaga kasi ang task ni Butuyan doon. I-express yung nararamdaman ng mga biktima. Kaya yung victim's lawyer ang may obligasyon mag-present ng merits, yung mga ebidensya, ibang lawyer. Ngayon, nung nagsabi si Kaufman, wala naman daw mga ebidensya, wala naman daw mga testigo, panay lang daw rhetorics. Inisa-isa ngayon ni attorney Julian, yung senior trial lawyer, si Julian Nichols. Nakita nyo yon? Mamaya i-discuss ko separate yun. Yung kay Julian Nichols, pati yung mga pictures ni Bato, ni Bongo, nung nasa Davao pa sila, may buhok pa si Bato. Diba? Pinakita yun. Lahat ng mga salita ni Duterte noon, pinakita. Detalyado talaga. Ngayon, paano na ngayon yung sinabi ni Kaufman na ang prosecution daw ay wala namang ebidensya? Tinambakan nga ng ebidensya. Tinambakan ng ebidensya. Kung lumalabas siya ang walang ebidensya. Kaya yung sinasabi ni Kaufman kay Butuyan, na si Butuyan daw, si Attorney Joel Butuyan, ay panay lang daw rhetorics, demagogry, wala naman daw ebidensya. Yun, tinambakan siya ng mga ebidensya at testigo. Yung mga lahat ng sinabi ni Duterte, yun, pinakita kagabi ni senior trial lawyer Julian Nichols. Ang galing. Di ba? Ang galing. Pero ang malinaw dito mga kabunyog, mga kabayan, ang napakalinaw dito, si Kaufman talaga walang alam niyang ang hirap ng depensa niya. Kaya ang talagang ginagawa na lang ni Kaufman, politika. Sabi niya lahat ng ito politically motivated. Yung pag-file daw ng kaso, politically motivated yan. Pinagkaisahan daw si Duterte. Ang nagkaisa ka daw kay Duterte, yung mga elite, mayayaman sa Pilipinas. Hindi daw kasi gusto si Duterte, kasi Duterte daw mabango sa masa. Galit daw kay Duterte yung mayayaman. Galit daw kay Duterte yung mga educated. Kasi ang tingin daw kay Duterte ay bastos. Kumbaga, unique daw kasing phenomenon si Duterte. Kaya politika daw ang pagsampa sa kanya ng kaso. Yun yung sinasabi. Pati daw si Karim Khan, nung nag-imbestiga, hindi naman daw inimbestigahan lahat. Selective lang. Talagang gusto lang idiin si Duterte. Ganun din, politika na naman. Pati daw yung mga speeches ni Duterte, hindi naman daw talaga yun literal. Hyperbole daw yun. Kumbaga, exaggeration. Ganun lang talaga si Duterte. So na naman, misunderstood si Duterte. Parang katulad din kay Marcoleta at saka kay Padilla. Taken out of context na naman. Ganun na naman pala yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yan yung nagiging depensa ngayon ni Kaufman. Tema, mahina yung depensa na yan. Kasi, ano ang purpose ng confirmation of charges hearing? Ano ang purpose? Purpose ng confirmation of charges hearing, malaman kung mayroon bang sapat na ebidensya para magpatuloy ng trial. Kasi doon kasi mga kabunyog, mga kababayan, hindi pa naman talaga dito pinipresent ng todo yung mga ebidensya. Parang pasilip pa lang. Parang overview. Kasi magkakaroon ng trial. Doon sa trial, ipipresent doon yung mga testigo talaga. Tapos ipapakita na ng buo yung mga object evidence, lahat yan, documentary evidence. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan,
Hindi pa yon. Yung mga present kagabi, ano pa lang yon, parang in general, ito yon, ito yung mga ebidensya. Pero hindi pa yan. Isasalang pa yung mga ano doon, yung mga testigo, sila Garma, sila Matubato, Las Cañas, ipe-present pa yan. Kaya lang, ang gustong malaman ng judges ng pre-trial chamber, mayroon bang sapat na ebidensya para mag-proceed ang trial? Kasi baka naman walang sapat na ebidensya, wag na, maaabala lang tayo. Yun lang naman ang gustong ma-determine dyan. Kaya ngayon, may napanood ako si dating judge, may Filipino kasi na naging judge na sa ICC. Yung dating din ng UP, si Raul Pangalangan. In-interview siya. Anong sabi niya? Ay, kung ako lang, dahil judge ako dati ng ICC, kung doon lang sa tanong na may sapat mang ebidensya para ituloy ang trial, yes! Sapat-sapat na yung ebidensya na yun. Diba? Alam nyo, hindi pa naman i-determine dyan kung guilty si Duterte. Hindi pa. Ang i-determine lang dyan sa confirmation of charges hearing, yung bang ipinail na kaso ay tama, crimes against humanity. Pangalawa, may sapat bang ebidensya para mag-proceed tayo sa trial proper. Kasi kung wala namang sapat na ebidensya, huwag na tayo mag-proceed. O ngayon, kayong sa tingin nyo, isa pa lang ang present, yung Davao period pa lang. Mamaya ipipresent yung presidential period. Yung mga high value targets na pinatay, yung mga barangay clearing operations, mamaya yon. Kaya matindi mamaya. Abangan nyo, huwag kayong mawawala. Panuorin nyo uli sa aking mga channels at saka pages. O ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ang isa doon sa sinasabi ay mayroon daw silang pasabog. Naalala nyo na yun? Nung isang araw, in-interview si Kaufman, abangan nyo, mayroon kaming pasabog. Sa confirmation of charges hearing, may ilalabas kaming pasabog. Ako inaabangan ko kung ano yung pasabog na yon. Ngayon, nakita ko na kagabi kung ano yung pasabog. Yung pasabog pala, na sinasabi ni Kaufman na matibay daw, alam nyo kung ano? Batiin ko si Ruby Noriega. Alam niyo kung anong sabi ni Kaufman? Pasabog niya pala, sabi, mayroon daw silang nakuhang record, usapan. Parang naka-record yung usapan. 4 na tao. 4 na tao na nag-uusap. Sa pag-uusap na yon, may isang tao doon na nagyabang, nagbo-boast, nag-aambog na siya ang magpo-produce ng mga ebidensya. At dadalhin niya ito sa ICC, itong mga ebidensya, ay mga testigo pala, siya ang bahala nito. Hindi madadamay dito, hindi malalaman dito na si PBBM ang nasa likod ng lahat ng ito. Mayroong recorded daw na ganong conversation. Hindi daw muna nila ipe-present ito, saka na lang daw kasi hindi pwede sa publiko. Yan yung sinasabi nilang pasabog. Hi, Polo Carpio, salamat sa pag-send ng donations. Yun pala ang ibig sabihin nila ng sinasabing pasabog. Alam niyo mga kabunyog, problema doon sa argumento ni Kaufman kahapon or kagabi, ang inaatake niya si Marcos, si Remulla. Yun ang inaatake niya. Man ang pakialam ng ICC kay Marcos at kay Remulla. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ano naman ang pakialam ni Marcos ay ng ICC kay Marcos at kay Remulla? Parang ganito. Sinasabi yung paulit-ulit na sinasabi nila Kaufman, kinidnap si Duterte. Sa ICC, anong sasabihin ng ICC? Ano naman pakialam namin kung paano yan na-aresto si Duterte? Ano naman pakialam namin kung si Marcos ay nag-cooperate saka ang gobyerno ng Pilipinas sinurrender sa Interpol tapos dinala sa ICC. Hindi nagmamatter sa ICC yun. Kasi sa totoo lang, yung mga may kaso sa ICC, mga mahihirap maaresto. Imagine niyo ang mga may warrant of arrest sa ICC na ngayon hindi pa naaaresto. Si Putin. Diba? Si Putin. Si Netanyahu. Paano mo maaaresto si Putin? Sige nga. Mahirap mong maaresto si Putin. Ngayon, kahit si Duterte sa totoo, mahirap maaresto yan si Duterte. Kaya nga ang yabang-yabang ni Duterte. Di ba? Pinakita nga kagabi yung video eh. May pinakitang video. Sabi ni
ni senior trial lawyer Julia Nichols. Yan, sa Tagalog sa Tagalog. Yan po ang video 3 days bago siya na-aresto at dinala dito sa ICC. Alam niyo kung ano yung 3 days before? Nandun si Duterte sa Hong Kong, nagtipon doon yung mga DDS supporters. Ang yayabang ng mga DDS supporters, pinapalakpakan si Duterte, mayabang din si Duterte. Tinanong doon si Duterte sa pagtitipon sa Hong Kong. Mr. FPRRD, ano po bang masasabi ninyo na mayroon na daw kayong warrant of arrest? Anong sabi ni Duterte doon? Pagsisipain ko yung ICC na yan. Pinalabas yun. Ibig sabihin, si Duterte talaga, ang paniniwala niya, hindi siya maaaresto. Kaya lang, ang nangyari talaga kasi, nag-cooperate ang gobyerno eh. Kung hindi nag-cooperate talaga ang gobyerno, hindi naman maaaresto si Duterte. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Kaya lang, galit na galit sila Kaufman kasi may sulat si PBBM na nag-assure na hindi magko-cooperate sa ICC. So ano ngayon? Tama naman na nag-cooperate ang gobyerno eh. Anong problema? Ang mga biktima ay natutuwa sa ginawa ng gobyerno ng Pilipinas. Ang hindi lang natuwa, mga DDS. Ngayon, ano ang pakialam ng ICC doon? Sige nga, hindi ko nga maintindihan bakit brinot pa ni Kaufman yun. Alam naman ng ICC na mahirap maaresto yan si Duterte. Kaya lang, nag-cooperate yung gobyerno. So anong gagawin ng ICC? Magagalit sa gobyerno? Yung gobyerno na nga ang nag-cooperate, magagalit ka pa? Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Hindi ko talaga maintindihan bakit brinot up ni Kaufman yung issue na yon. Kaya lumalabas talaga dito, kung audience ni Kaufman sa pagsasalita, hindi naman yung judges ng ICC, DDS. Yung mga diehard Duterte supporters ang gusto niyang ma-impress. Gusto niyang ang mga sinabi ni Kaufman ay yung mga gustong marinig ng mga DDS. Tingnan nyo, kahit si sino yan? Si Sal Panelo, nung tinanong, anong masasabi nyo sa mga sinabi ni Kaufman? Sabi ni Panelo, Kaufman did very well on the first day. Ay syempre, tuwang-tuwa sila sa mga sinabi ni Kaufman. Binira ba naman si Remulla? Binira si Marcos? Tuwang-tuwa rin ang mga DDS sa Pilipinas. Ang tanong, yung confirmation of charges hearing, ang issue doon, may sapat bang ebidensya para magpatuloy ng trial? Anong use nung mga argumento na yun ni Kaufman na binanggit niya pa si Marcos, si Remulla? Wala namang pakialam doon walang pakialam doon ang mga judges ng pre-trial chamber. Di ba? Mga kabunyog? Sabi ni Tim Yong, totoo naman ang sinabi ni Kaufman. Totoo nga. Wala naman tayong problema na totoo yun. Nag-cooperate ang gobyerno ni Marcos sa ICC. Totoo yun. Kaya lang, so anong gagawin ngayon? Yun ba ang issue sa ICC? Hindi naman. Pasalamat nga ang ICC, nag-cooperate eh. Di ba? Di ba? So anong issue dun? Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, wala. Natuwa lang kay Kaufman sila Panelo. Natuwa kay Kaufman yung mga DDS. Kaya para kay Kaufman, ganun talaga eh. Binayaran ako ng 150 million, kailangan matuwa ang mga DDS sa akin. At kailangan matuwa sa akin ang mga Duterte. Dito ang problema, mananalo ba siya sa ganung argumento niya? Wala. Talo. Hindi nyo napapansin mga kabunyog, mga kababayan. Tuwang-tuwa ang mga DDS. Yun naman talaga ang gusto ni Kaufman, chat tricks. Kaya nga sabi mismo ng pre-trial chamber ng judge, focus on substance, not on theatrics. Ang nangyari kay Kaufman, theatrics na naman. Walang substance, tama ka Mungki. Ang problema, tingnan nyo, ang tanong sa confirmation of charges, may sapat bang ebidensya para magtuloy ang trial? Yun lang naman ang issue dun eh. Kay Kaufman, ang mga ni-raise niyang issue, kinidnap si Duterte, hindi sumunod sa usapan si Marcos, dati nangako na ganito, tapos hindi niya naman sinunod. So ano naman yun? So what? Parang sa ICC,
Ano naman dun? Ano kung hindi sumunod si Marcos dun sa usapan nila ni Duterte? Labas naman dun ng ano? Labas naman dun ng ICC. Ang importante, nadala sa ICC si Marcos. Di ba? Ngayon, sa tingin nyo, ano kaya ang magiging desisyon ng judges ng ICC? Dun pa lang, wala na. Kung ganun ang depensa ni Kaufman, talo na yan. Tiyak na talo na yan. Politika na ang ginagawa niyang issue eh. Hindi naman interesado ang ICC sa politika. Di ba? Kaya anyway, mga kabunyog, ano ako, napansin ko lang, lahat ng bira ni Kaufman kay PBBM, Pero sa totoo lang, politika ang nasa likod. Sino ba ang nag-file ng mga kaso? Mga biktima. Sino ang nagtumulong sa mga biktima? Human rights groups. Yung grupong Rise Up, nila Attorney Chrissy Conte, sila Attorney Nery Colmenares, yung grupo nila Senator Trillanes. Yun ang mga tumulong. Simbahan, sila Father Flavi. Yun ang mga tumulong. Walang politika doon nang final ang kaso na yan sa ICC. Kung may politika man, ngayon na sa pag-aresto. Yung pag-aresto na kay Duterte, dito na may politika. Pero yung pag-file ng kaso, walang politika dyan. 2017 pa yan final, 2018. Si Marcos hindi pa presidente niyan. Saka magkakampi pa ang Marcos at Duterte 2022 elections. Naghiwalay sila 2024 na eh. Paano naman sinasabing politika yan? Ang politika dyan, yung pag-aresto kay Duterte, pwede yon. Pero yung pag-file ng kaso, wala yan. Talagang gusto lang mapanagot ng mga biktima si Duterte sa ICC. Kasi dito sa Pilipinas, wala kang maaasahan. Yan yung paniniwala ng mga biktima. So ngayon, ang tanong, kung ang tanong sa confirmation of charges ay mayroon kayang basihan na ebidensya para magtuloy ang trial o kayo, anong tingin nyo? Ganun lang. Ganun lang yan issue dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Okay, so yan ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bigyan mo siya ng karunungan, integridad at tapang sa pamumuno sa aming bansa. Ingatan mo siya at ang kanyang pamilya laban sa anumang panganib. Naway patuloy mo siyang gabayan sa paggawa ng mga desisyong makabubuti sa sambayanang Pilipino, lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. Bigyan mo siya ng mabuting kalusugan, malinaw na direksyon at mga taong tapat na magbibigay ng tamang payo. Naway manaig ang pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran sa aming bayan. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag
boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyo